Kasama sina DJ Kim Churva at DJ ID. Too hot to handle. Sige, ano nga ba issue ni Mika Ito sa na tatay nga. niya? Noong bata pa si Mika, sobrang sama ng loob niya sa kanyang ama. Kasi halos hindi niya ito naramdaman at mas pinili raw nito ang trabaho, mga kaibigan at sarili nitong buhay kesa sa pamilya. Dahil doon, lumaki ito si Mika na may dalang galit at mga tromang hindi niya maikwento sa iba. Pero nang tumanda siya, biglang nagbago ang lahat. Noong magkasakit ang nanay niya at malubog sila sa utang. Ang taong unang dumating para tumulong, yung ama niya. Yung ama niyang matagal niyang kinagalitan at kahit pa may sariling family na ito, he chose to help Mika and her mom. At nagsabi pa itong handang bumawi sa mga pagkukulang nito noon. Pero para kay Mika, hindi ganon kadali yun. Kasi paano mo tatanggapin ang tulong ng taong siya ring dahilan kung bakit marami kang daladalang sakit hanggang ngayon. Pero para naman sa tatay, hindi raw nagbabago or hindi raw nababago ang nakaraan. Pero gusto niya na lang tumulong at mabawasan yung sakit na nararamdaman nila habang may pagkakataon pa. Kaya nung tanggapin ni Mika yung help ng papa niya, feel niya is nagkaroon pa siya ng utang loob sa taong nagbigay ng problema sa kanila. And that's our issue for tonight. Ano siya ha? Family issue. Oo, family issue siya. Break muna tayo sa mga magjojowa-jowa, di ba? Doon muna tayo sa problemang pampamilya. And alam mo yung issue na nakikita ko dito? Grabe. Bukod sa, of course, yung long-time trauma, di ba, netong ni Mika, it's yung inability to forgive. Hindi siya marunong magpatawad. Pero, sino ba naman tayo para magsabi na patawarin niya? Hindi naman natin alam kung anong pinagdaanan niya, di ba? Yes. In short, meron kasi siyang ego, may pride siya dito, na iniwan mo kami after all, tapos bigla kang sisipot. Again, hindi rin natin masisisi kung ano yung pinagdaanan talaga ni Mika. So, ikaw ba ka-vibes? Ano ba sa tingin mo ang pwedeng gawin ni Mika? Ano ba ang masasabi nyo? Nakaka-relate ba kayo sa issue na ito? Kung ikaw ang nasa posisyon ni Mika, mapapatawad mo ba? Kaya nga. Yung nanay o yung tatay mo? Ayan. Ito kasing issue na nakikita ko dito, ha? Ayan. Eh, syempre, bukod sa yung long time na trauma nga nitong ni Mika, is yung hindi niya pa napapatawad yung tatay niya. I feel like that's an issue because, di ba? Because hindi naman natin sinasabi na dapat patawarin niya, di ba? Pero kasi, naniniwala rin ako na pagkadala-dala mo yung galit for the rest of your life, ikaw at ikaw ang mahihirapan. Hindi yung taong nanakit sa'yo o yung taong na may ginawa sa'yong masama. Para sa akin, at some point, you'll have to let go of yung anger for the reason para sa peace of mind mo. And ikaw lang naman ang makakaalam ka, vibes, kung male-let go mo ba talaga siya ay hindi or kung truly na-let go mo na siya. Diba? Hindi naman ibig sabihin pag na-let go mo na is kakalimutan mo na. Diba? Pero there's a certain peace in knowing na wala ka ng galit sa isang tao, na wala ka ng hinanakit, di ba? Na pag nakita mo siya, hindi ka galit, hindi ka rin masaya, parang neutral lang ba? It's called peace. Diba? You're at peace sa mga nangyari, you're at peace sa naramdaman mo, di ba? And as much as valid yung anger mo, di ba? Ako, ang wish ko for everyone is lahat tayo magkaroon ng peace of mind. And hindi ka magkakaroon ng peace of mind kung puro galit at puot ang laman ng dibdib at puso mo. At saka pwede mo naman kasing isipin, di ba kasi sinabi niya dito, ayaw niya kasi magkaroon ng utang na loob. Pwede mo namang isipin na yung ginawang tulong din sa'yo ng father mo na naging absent for so many years, na iyon na yung parang pambawi talaga. Alam naman natin na iba yung financial help compared doon sa pagiging present niya sa buhay mo. Pero, yes, very different. Very different, but if you will look at a brighter side, 'di ba?
kay Mika para hindi mabigat sa pakiramdam mo. Isipin mo, siya naman yun eh. 'Di ba? Totoo. Kailangan mo rin naman din, at the end of the day, kailangan mo ng sinasabi ng sisi ko ng peace of mind. And galing rin kasi ako sa point na, ako kasi based on my experience, medyo nahirapan din talaga ako na patawarin kasi coming from a broken family. Yung isa sa magulang ko na nagtaksel again doon sa aking parent, na nahirapan ako mag-move on. Talagang lahat ng galit, totoo yan ha, lahat ng galit, parang nandun eh. Parang mawawala na lahat ng magaganda niyang nagawa sa'yo. But, siguro more of para magbigay na lang din ng isi-share ko na lang din yung experience ko. Since mahirap mabuhay ngayon ng may puot at bigat ng pakiramdam, imagine di ako nakakatulog ng maayos nun. So, kumbaga para akong hinahabol ng someone, hindi ko alam hanggang kailan ako hahabulin. Yung para kang hinihingal palagi. Paano Pero yung hingal sisi ko? Ganon. Medyo mahirap talaga ako mag-explain, lalo na kapag nanggaling yan sa personal experience ko. Yes. Kasi actions talaga ako na tao. So, ma-actions talaga ako. So, unti-unti ko napatawad. Paano? Siguro, doon na lang tayo tumingin sa kahit balik-balik na rin mo yung mundo, magulang mo yan. Kundi dahil sa kanya talagang, alam mo yon, siya yung reason bakit ka nandito sa mundong ito. Yes. 'Di ba? At kung wala naman kumbaga, may ginagawa naman siya ngayon na mabuti, di tanggapin mo, 'di ba? I-appreciate mo. Kasi pag nawala na yan, doon tayo magsisisi. Uy, pero ang strong mo ha, doon sa part na talagang pinatawad. I believe na yung mga taong nasaktan at nagpatawad, napaka-brave, napaka-strong mo. Kasi hindi madaling gawin yan ha. Oo. And syempre yung sinasabi natin, dapat patawarin mo, ganyan-ganyan. Wala Hindi siyang siya- time. Okay, wala Yes. siyang time frame. Lahat tayo kanya-kanya ng time frame sa kung paano mo siya kayang i-handle, i-accept, mapatawad. Ang importante, at ikaw lang ang makakaalam nito ka-vibes, is kung ano ang ginagawa mo para makaabot ka dun sa point ng peace of mind. Diba? Totoo yan. At saka masarap sa feeling kapag ikaw ay nabubuhay ng wala kang kaaway, Yes. wala kang iniiwasang tao. Again, hindi naman po namin sinasabi, Mika, na agad-agad mong i-accept Yes. yan kasi it takes time. 'Di ba? May oras dyan, may tamang panahon dyan hanggat sa unti-unti mo nang, hindi mo na mamalayan, yung unti-unti na palang niyayakap mo na siya sa buhay mo ulit. Basta, ang mahalaga, huwag mong madaliin ang Yes. lahat. At huwag mong isipin na may utang na loob ka. Okay? Parte yun dahil ama siya, naging partner din siya ng nanay mo. Hayaan mo dahil may napagsamahan sila ng nanay mo. Whether it's good or not. Pero, again, may pinagsamahan. Yes. Alam mo, may nabasa nga akong quote kanina. Sabi dito, forgive others not because they deserve to be forgiven, but forgive because you deserve peace. Uy, may nag-comment pala dito ha, si Rap Rap. Sabi nga daw ng pastor nila, forgive but not forget. Masarap pa rin mabuhay na wala kang kagalit o bigat na dinadala sa puso. Kaya para sa akin, mahalaga yung magpatawad tayo at magpasalamat dahil may magulang pa tayo. Uy, maganda yan ha. Again, napakaswerte nyo talaga if you still have complete family, both alive. Kaya kung ikaw, wala ka namang issue ngayon sa magulang mo, ngayon palang iparamdam mo na ang pagmamahal na meron ka. Tama. Kesa magsisi ka sa huli. Ngayon, if you have issues, wala mong perfect family, again, di naman namin sinasabi ni DJ ID na agad-agad, okay? Magpakabibo ka, magpakasweet ka. It takes time, 'di ba? Magpakabibo, magpakasweet Oo ka nga bigla. diba? Paano yun? Paano mo naman magagawa yun? Bigla pag-uwi, Mama, Papa, I forgive I you! forgive you! Mama, You are Papa, forgiven! I love you so much! Hindi, simpleng I love you, mag-iingat ka. Or kahit di mo mabigkas yung I love you, ingat ka, okay na. Paghain ng pagkain Act of sa service, kanila. correct. Maraming ways na pwede mo siyang unti-unti. Yes. Pero at the same time, wag natin kakalimutan, yung mga issue na yan, dapat pinag-uusapan mo na. Correct. Diba? At kung hindi ka pa ready pag-uusapan, edi konting konting kembot-kembot lang muna Correct. yung mga acts of service na yan. So, Yes. yan sa mga vibes natin,